bansa natin na may mangyayari sa kanya talagang seriously kinukonsider niya kaya hindi siya muna uuwi? Oo, alam mo naman Danny, ang fear subjective di ba? Oo. So walang pwedeng magkusga sa atin na hindi ka dapat matakot. Naniniwala nga sa iba sa atin sa mundo. Di ba? So hindi naman natin pwedeng husgahan siya. Huwag ka matakot, walang papatay sa iyo. So, hindi mo naman mag-guarantee yan Ilan ang beses tayo nakakarinig ng mga pinapatay sa preso, sinasaksak sa kulungan. Napatay nga. May isang nabasa ako a few years ago, yung isang politiko na nakakulong na, sinerve ng pulis, napatay pa lumakas daw parang. Di ba? Hindi kontrolado yung environment. That's what I always say. Wala siyang kontrola Wala siyang security doon. So, talagang takot siya na whether or not may karapatan siya matakot o dapat hindi siya matakot. Subjective yan Sino ba naman Tama naman sinabi ng attorney, di ba? Walang garantiya, walang assurance na walang mangyayari masama kay Saldico na hindi siya mapapahamak kapag umuwi siya ng Pinas. Kaso nga, ang problema kasi is ang gusto ng taong bayan kasi makamit yung justisya. Ngayon, saya kasi gusto ni Saldico, kailangan niya talaga umuwi. Diba? Siguro, paprotekta na siya ng taong bayan. Harangan mismo, punta sa airport, diba? Diba, 1,000 Pinoy. O sige, harangan natin si Saldico para paano maprotektahan natin para hanggang sa pagpunta niya ng Senado or sa Korte, diba, may nakaprotection sa kanya, which is yung taong bayan. Kasi kailangan natin ng justisya. Hindi pwedeng ganito na lang. Diba? Hanggang kailan maghihintay yung taong bayan. Napapanagot itong mga kurakot na politika na to. Although may kasalanan si Saldico, pero siya yung magiging way para masiwalat itong kabulustugan ng ginagawa ng administrasyong Marcos ngayon. So yun lang mga bossing, tuloy. tayo magsabi na sa kanya na huwag ka matakot? Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is RMGTV nga pala. Ayan, panibagong araw at panibagong fake news. So for today's video mga bossing, ayan, ang topic nga pala natin ay tungkol dito kay attorney ni Saldico na kung saan nagbigay siya ng pahayag na ang kanyang kliyente ay hindi muna makakauwi ng bansa sapagkat merong death threat daw di umano sa kanyang buhay. Ayan. So, bago natin umpisahan or panoorin ng video mga bossing, ayan, kung hindi pa kayo subscribe sa ating YouTube channel, ayan, inibitahan ko kayo mag-subscribe para sa ganon, may isa-shoutout natin kayo sa next video natin mga bossing. So, umpisa natin ang panonood. Let's go. Makakausap natin via Zoom ang mismong lawyer ni dating Congressman Zaldico, si Attorney Roy Rondain. Attorney Roy, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Kumusta ka na, Danny? Long time no see. Okay, it's been a long time, Attorney Roy. It's been a while. Yes. Maraming salamat sa pagpapaunlak nyo. Ako, napaka-relevant nyo ngayong mga panahong ito. Pero anyway, ano ba ang latest so far? Kasi alam ko, pang-anim na video na inilabas ni Congressman ko. Pero meron pa tayong inaasahan na maglalabas pa siya ng mga FB video? Hindi ko alam, Danny. Although sinabi niya na marami pa siyang sasabihin na storya, hindi ko lang alam kung maglalabas pa siya ng video or kung kailan. Like I said, wala naman akong control dyan sa mga yan. So, okay, pero hintayin na lang natin. Okay, liwanagin lang natin. For now ba, kansilado na ang kanyang passport, attorney? Hindi ko alam, but tingin ko hindi pa. Kasi meron akong natanggap na order from yung isang division. Binibigyan kami nung 5 days para mag-oppose dun sa motion to cancel ng gobyerno. So, I don't think kanselado na. Okay. Pero for now, meron kayong direct contact with him. When was the last time na nakausap niyo si former congressman? Nakausap ko siya, I think Monday or Tuesday, pero nagte-text kami halos araw-araw. Kahapon nag-text kami. So nagte-text siya. So are you at liberty to tell us kung nasa Europa ba siya or at least particular country, you know? Naku, hindi ko alam dahil. Hindi ko tinatanong dahil ayoko magsinungaling sa iyo Oo. Pero kasi 'di ba ang info sa atin, alam ko yung 4 lang na mga bansa na walang extradition treaty katulad ng Russia, katulad ng China, katulad ng New Zealand at saka itong Malaysia, 'di ba? So definitely wala siya diyan sa mga lugar na 'yan. Or Portugal pala, yung isa, hindi New Zealand, Portugal, tama ba? Hindi ko talaga alam, Danny, kung nasan siya. Ayoko malaman kaya ayoko tanungin. Okay. Talagang hindi ko alam, believe it or not.
Oo, pero the way you look at it, so may 5 days pa, ibig sabihin, alam nyo ho ba kung meron pa siyang ibang passport na ginagamit, attorney? Hindi ko rin alam, Danny. Okay. Parang wala naman. Kasi, Oo. wala akong rason para isipin na meron siya ibang passport eh. Oo. Wala naman siya sinasabi sa akin. Pero 'di ba yung huling statement ni Pangulong Marcos, merong isang abogado na lumalapit sa kanila na trying to compromise na huwag i-cancel yung kanyang passport in exchange for hihinto na siya sa paglalabas ng mga videos. Narinig kita hindi naman daw ikaw 'yan. O meron ba bang ibang pwedeng abogado ni former congressman ko na lumalapit o kumakausap sa Office of the President? Wala akong alam eh. Meron siya mga ibang abogado nung nakaraan. Pero yung nag-handle ng kaso niya ngayon, alam ko ako lang at saka yung mga abogado sa law office ko. So, pwedeng meron pero I don't think so. Basta for sure, hindi ako yung kumausap sa Malacanang. Wala naman akong kilala doon eh. At saka, sino ba naman ako para mag-blackmail ng presidente? Di ba? Kilala mo naman ako. Wala naman sa karakter ko mag-blackmail. Oo, pero ibig sabihin, yung kwento na gano'n na binanggit mismo ng Pangulong Marcos, even from the sa side ni Saldico, kung meron mang iba, imposible na he will compromise na meron sasabihin ganyan na para in exchange for his passport hindi na siya maglalabas ng video. Hindi ka paniwala, ganon tingin mo? Oo, kasi yung cancellation ng passport, wala naman sa palasyo yun eh. Ang magdedesisyon nun, Sandigan Bayan eh. Alam naman natin na independent ang Sandigan sa executive. So parang, paano mo iba-bargain away yun? Hindi mo naman kontrolado. Di ba? Pero ano ho ba ang binibigay nyo ngayong legal advice sa kanya? Kasi for now, nilabas niya sa lahat ng mga videos, he's trying to link everyone parang somehow this is creating parang destabilization or chaos among pati mga lahat na link na si Sandro Marcos, si First Lady, pati nga sila former speaker. Ibig sabihin, when will this stop? At saka, ano ba ang advice nyo? Kasi ang challenge lahat, pati ang ICI, is for him to come home. Ano ba ang tingin nyo na advice na bigay nyo dapat sa kanya? Wala akong advice sa kanya tungkol dun sa mga video niya, Danny. Kasi yun yung testimony niya eh. And palagi ko sinasabi na ang abogado hindi dapat nakikialam sa testimonya ng witness o ng kliyente. So hindi ko siya ina-advisean doon. Ina-advisean ko lang siya kung anong nangyayari sa kaso, kung ano yung mga accusation sa kanya, kung for example, narinig ko na meron na raw yung freeze order, yan, ina-advise ko sa kanya kung ano mga remedies, anong options niya. Pero yung testimonya niya mismo doon sa mga video, hindi ko pinapakialaman yun. And whether destabilizing yun or hindi naman. Nagsasabi lang naman ng totoo yung tao. Feeling kasi baka mamatay siya, baka patayin siya ng kung sino man. And ang feeling niya, dapat ilabas niya yung katotohanan. As far as he's concerned, ilalabas yung katotohanan bago nga mamatay siya. So, wala naman siyang political plans. Tinatanong ako palagi kung meron siyang kausap na ibang grupo na political. Sabi ko, wala. Wala siyang kausap na ganun. Pero kita mo, unstable bang gobyerno? Mukhang hindi naman. Oo. Pero yun nga gusto ko itanong sa'yo. Sa yung mga communication with him, ano ba nakukuha nyo sa kanya? Talaga, how serious ba talaga yung death threat sa kanya na parang feeling niya talagang mukhang may mangyayari sa kanya the moment he steps into sa soil natin, sa bansa natin na may mangyayari sa kanya na talagang seriously kinukonsider niya kaya hindi siya muna uuwi? Oo, alam mo naman, Danny, ang fear subjective di ba? Oo. So walang pwedeng maghusga sa atin na di ka dapat matakot. Naniniwala nga sa iba sa atin sa mundo. Di ba? So hindi naman natin pwedeng husgahan siya na huwag ka matakot, walang papatay sa iyo. Number two, hindi mo naman magagaranti yan eh. Ilan ng beses tayo nakakarinig ng mga pinapatay sa preso, sinasaksak sa kulungan. Pinapatay nga habang may isang nabasa ako a few years ago, yung isang politiko na nakakulong na, sinerve ng pulis, namatay pa lumaban daw, parang di ba? Hindi kontrolado yung environment. That's what I always say. Wala siyang kontrola Wala siyang security doon. So, talagang takot siya na whether or not may karapatan siya matakot o dapat hindi siya matakot. Subjective yan Sino ba naman Tama naman sinabi ni attorney, di ba? Walang garantiya, walang assurance na walang mangyayari masama kay Saldico na
hindi siya mapapahamak kapag umuwi siya ng Pinas. Kaso nga, ang problema kasi is ang gusto ng taong bayan kasi makamit yung hustisya. Ngayon, diba? Ngayon, saya sa gusto ni Saldico, kailangan niya talaga umuwi. Diba? Siguro, paprotekta na siya ng taong bayan. Harangan mismo, punta sa airport, diba? Bawa 1,000 Pinoy, o sige, harangan natin si Saldico para kahit paano maprotektahan natin para hanggang sa pagpunta niya ng Senado or sa Korte, diba, may nakaprotection sa kanya, which is yung taong bayan. Kasi kailangan natin ng justisya. Hindi pwedeng ganito na lang. Diba? Hanggang kailan maghihintay yung taong bayan? Na mapanagot itong mga kurakot na politika na to. Although may kasalanan si Saldico, pero siya yung magiging way para masiwalat itong kabulustugan ng ginagawa ng administrasyong Marcos ngayon. So, yun lang mga bossing. Tuloy. Tayo magsabi na sa kanya na magkamata. Oo, pero yung bang syempre you're a lawyer yourself, 'di ba? Yung mga sinasabi niya kasi from a legal standpoint, ang naririnig ko pati sa mga social media at saka mga legal luminaries, this will not stand in court eh. Ibig sabihin, ito puro mga hearsay lang at saka it was not done, walang sworn affidavit, it was not done under oath. So ibig sabihin, hindi talaga tatayo sa korte. So tingin nyo, how can we be convinced? Kasi ngayon sinasabi niya pa wala siyang nakuhang pera, tapos lahat kumita, parang gano'n. Napakahirap paniwalaan. I'm sorry, attorney, pero yun ang paniniwala ng marami. Di ba, attorney? Sure. Yung whether or not it will stand in court, totoo naman yun. Kasi, pero wala naman tayo sa korte. So, Okay. totoo naman na ang bawat testimonya ng tao sa korte dapat under oath. In fact, hindi lang under oath, dapat cross-examine ka. Yes, Hindi kaya naman nga. siya tumetestigo. So, hindi naman siya tumetestigo. Like I said, dying declaration yan. Ang feeling niya mamamatay, papatayin siya. So, sabi niya, ilabas ko na lahat ito bago ako mapatay kung may plano man, napatayin ako. So, wala naman siyang intention na mag-initiate ng kaso sa korte. Sinasabi lang niya yung katotohanan. Now, whether maniniwala ka or hindi, kanya-kanya na tayo dyan. Kasi, alam mo sa rules ng ombudsman, for example, or ng DOJ, pag merong isang tao nagsumbong, hindi naman kailangan ng oath. For example, ikaw, ninakawan yung bahay mo. Di ba, hindi mo naman alam kung sino nagnakaw, hindi mo naman nakita dahil tulog ka nung ninanakawan ka. Kailangan ba ng affidavit para mag-imbestiga yung pulis? Hindi naman, hindi ba? Lalo na yung ombudsman, kung merong reklamo tungkol sa isang opisyal na public, at meron kang information, pwede nga anonymous complaint under the rules of the ombudsman, dapat i-investiga kung meron kang ganyan na mukha namang credible, imbestigahin mo. Kung ayaw mo imbestigahin, it's up to you, that's on you, kung ayaw mo imbestigahin. Oo. Pero kasi katulad in the case of Orly Gutesa, 'di ba kahit papaano merong shade of yung kanyang credibility, 'di ba? Kasi 'di ba na-question yung kanyang pagnonotaryo, falsified daw. Pero ibig sabihin, may sinumpaang sulay-salaysay siya, humarap siya sa Senado at 'yun isa sa mga basis na sinusundan ngayon ng DPWH at ICI. Kaya nalilink din ho si former Speaker Romualdez. Ibig sabihin nagkakaroon ng credibility yung kanyang pagharap kahit na na-question yung kanyang notaryo. Pero in the case of Saldico kasi, wala talaga parang FB video lang how can we be convinced? Parang gano'n, attorney. Well, yan yung sinasabi ko rin, iba yung court of public opinion. Kasi yung court of public opinion, Kaya nga, political standpoint, nakakakuha siya ng points from a political standpoint. Yun yung yung gusto nating para i-disregard sana, pero ibig sabihin kaya tinatanong ko doon sa una kong tanong, bakit kailan pa matatapos yung naglalabas siya ng video? Kasi habang feeling niya, habang nandiyan yung mainit yung death threat sa kanya, this will go on? Or pag nasabi na niya yung buong story niya. Pag nasabi na niya yung buong story niya, then there is, wala nang ibang sasabihin, di ba? Tapos na yung kwento. That's it. So, yung tanong mo, palagi rin tinatanong sa akin, kailan niya sasabihin yan under oath? Eventually, sasabihin niya, sinabi ko rin sa kanya yan na hindi yan tatayo sa korte until hindi lang may affidavit, meron pang cross-examination. Kaya nga. Pero wala pa tayo dun Wala pa tayo dun, Dan. Pero anong paniniwala mo, attorney? Very likely ba na uuwi din yan? It's just a matter of time. Ano ba parang binibigay mong advice sa kanya na in time, siguro, kasi tingin ko ng galit ng tao ngayon, sir, hindi humuhupa
hanggat wala talaga napapanagot. So ibig sabihin, Mismo. this will go on. But anong timeline mo as giving legal advice to Saldico na when is the right time for him to come home and face all this mga legal 'di ba? Kanyang mga action against him. Hindi ko desisyon yan, Dan. Desisyon yan ng kliyente. Mhm. Hindi ko naman sinasabi sa kanya na umuwi ka, wag ka umuwi. Ang concern niya is papatayin siya. Tama naman yung sinabi ng attorney na hindi niya pwede pakialaman kung ano magiging desisyon ng client niya. Ngayon, kung ayaw umuwi ng client niya dahil sa may pagbabanta sa kanyang buhay, hindi choice niya yon. Pero sabi ko nga sa inyo mga bossing, taong bayan mismo, gusto nang makamit ng hustisya. Kasi hanggat hindi nakakabalik si Saldico dito sa Pinas, ayan, patuloy lang talaga na mapapatagal o hindi makakamit lalo ng mga Pilipinong, ng taong bayan ng kanilang gusto mangyari na mapakulong yung mga dapat makulong ng mga politiko. Lalo na dito sa administrasyon nga ni Marcos. Kung umuwi siya. So, again, like I said, whether or not I believe na mayroong totoong threat sa kanya, hindi ko hinuhusgahan yan. Kung ayaw niya umuwi dahil takot siya, then fine. Yung defense natin will go around that. And yung kailan niya sasagutin, meron naman mga remedyo pa na balak kong i-avail of, no? Na kahit wala siya dito. For example, yung passport cancellation, pwede naman labanan yun. In fact, binigyan nga ng time kami ng korte. Pag sinabi mong attorney na mayroon threat na papatayin siya, papatayin from what camp? Sino yung mga kinatatakutan niya? May binanggit pa siyang pangalan? Sino ang mag-i-initiate ng ganon? Wala siya. Wala siyang ako personally, takot ako for him dahil yung vigilante violence ang sinasabi ko. Pag makikita mo sa social media, ang daming may compilation na kami. Halos buong Pilipinas galit sa kanya ngayon di ba, attorney? Yes. Oo. Na hindi ko alam kung anong pati sa akin may mga galit, wala naman akong ginagawa, abogado lang ako So, understandable. Kaya mabuti. Personally, kinakatakot ko. I see. So talagang Kasi, the death threat is real. Okay. Oh, well, in his mind, tingin ko, totoo. Kasi, imagine mo, Danny, if you look at the history, ang mga pumapatay naman, ang mga assassination naman na high level, hindi naman state agency. Hindi ba mga fanatiko, mga vigilante, Vigilante, diba? violence. Sa US, yung mga presidente, yung mga presidente na pinatay sa Yung US. kay Trump, di ba? Yung kay Trump. Di ba? Hindi naman state agent yun. Okay. Di ba? World War I. Okay. Hindi naman state agent yun, mga fanatiko yun. So, yan ang personally kinakatakot ko. Yung kinakatakot niya, hindi ko alam. Basta ang feeling niya, mapatayin siya. And I can understand. Okay. Sige po. Maraming salamat, attorney, sa oras. At syempre, So yun na nga mga bossing, dito na natin natapos ang video ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video natin mga bossing, ayan, muli inibitahan ko kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa gano'n maka-update kayo sa ating mga susunod na episode na video. So yun lang mga bossing, magandang araw and peace yo.